Hallelujah. Magandang gabi po sa lahat po ng ating mga kasama na nasa online, tsaka sa mga kasama po natin sa gabing ito dito po sa sanctuary. Inaanyahan ko po ang lahat na buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Santiago, talatang 1, kapitulo 1, talatang 19. Inaanyahan ko pong lahat na tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Santiago 1, kapitulo 1, talatang 19. Tandaan ninyo ito, mga kapatid, kung minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Ang Diyos pong magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay na salita. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. Dito po sa aklat po ng Santiago, dito po sa pinasa po natin, may ipinamamanhik po si Apostol Santiago sa bawat isa po sa atin. Na sabi po niya, gusto niyang ipakita kung papaano niya maipapakita yung dapat na magiging ugali ng isang Kristiyano na kumikilala sa ating Panginoong Hesus. Kung papaano niya ito maipapakita dun sa mga tao na yun dapat ang kanilang mga gagawin. May mga nananampalataya na gusto ni Apostol Santiago na maliwanagan kung papaano ba kumilos, kung papaano ba mag-isip, kung papaano ba mag-behave ang isang Kristiyano. Amen po. Gustong ipakita po ni Apostol Santiago sa mga mambabasa niya yung eksaktong mga bagay na ito na kung saan para tayo ay lumago, para tayo ay tumatag sa harapan ng Panginoon. Amen po. Ang sabi po ni Apostol Santiago, sabi po niya, ang mga Kristiyano daw po, kailangan daw pong lumago sa pananampalataya. Amen? Kailangan tayong lumago. Kailangan tayong mag-level up sa pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi po pwede, kahit nga po sa nag-aaral, hindi po pwedeng habang nag-aaral ka, lagi ka na lang nasa grade 1. Amen? Hindi ka pwedeng laging nasa grade 1. Kailangan mong daanan lahat yung mga grades na yun para ikaw ay maging tumungtong ka sa college. Kaya ito po yung gustong ipakita po ni Apostol Santiago. Lumago daw po tayo sa pananampalataya. At gawin din po natin na lumago din po yung ating pagkatuto kung papaano natin kokontrolin yung ating galit. Kung papaano natin kokontrolin yung mga sama ng loob na nandito sa puso natin. Sabi din po ni Apostol Santiago, kailangan daw po, kung ikaw ay nandun na sa punto na ikaw ay magagalit, kailangan daw pong busalan mo na yung bibig mo. Nang sa ganon, hindi ka na makapagsalita ng kung ano-ano at magkasala ka pa sa Panginoon. At sabi rin po ni Apostol Santiago, kailangan iwaksi daw po natin yung gawa at plano ng kaaway sa bawat buhay po ng bawat isa sa atin. Bilang isang mananampalataya. Amen po. Sabi rin po ni Apostol Santiago, huwag lang tayong maging tagapakinig ng sa kanyang salita, kundi tagagawa ng kanyang salita.
Hindi po pwedeng pakinggan mo lang. Pag pinakinggan mo sa kaliwang tenga mo, lalabas sa kanan. Amen po. Ito yung gustong ma-develop ni Apostol Santiago sa bawat isa po sa atin. Kung papaano lalabanan yung mga taong nanunuya sa atin bilang isang Kristiyano. Naranasan nyo na po yun? Sa kang mananampalataya, tutuyain ka ng iba. Ano ang gagawin mo pag natuya ka? Nagpadala ka doon sa galit mo. Away. Amen po. Ito po yung seryosong problema na gustong ipakita po ni Apostol Santiago sa bawat isa po sa atin. At gusto rin pong ipakita ni Apostol Santiago kung papaano yung kanyang mambabasa ay sumunod sa kanyang gustong ipagawa. Kanya po ang pag-aaralan po natin sa gabi pong ito ay pinamagatan ko po na gawin mo to. Amen? Gawin mo po ito. Ito po yung gustong ipamanhik po sa atin ni Apostol Santiago. Sa ating pong point number 1, ang gusto pong ipagawa po sa atin ni Apostol Santiago, mabilis matuto. Sabi po doon sa verse 19a, tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig. Pinatutungkulan po ito sa mga salita ng Diyos na napapakinggan po natin sa tuwing araw ng pagsamba at sa tuwing araw po ng ating lingguhang panalangin. Sino po rito yung natututo sa bawat linggo ng kanyang pagsamba kapag may narinig siya sa mga salita po ng Panginoon? Amen. Kailangan daw po matuto tayo. Hindi lang tayo matuto, kundi matuto tayo ng mabilis. Amen po? Sabi po ni Apostol Santiago, kailangan daw po tayo ay mga tagagawa ng kanyang salita. Bakit po? Meron po itong potensyal na kung saan pwede tayong maipakita po natin yung kagandahang loob ng Panginoon at yung kadakilaan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po. Hindi lamang po tagapakinig ng salita po ng Panginoon, kundi tagagawa ng kanyang salita. Sa salita po ng Diyos, tiyak po iyon eh. Kailangan po natin talaga ang salita po ng Panginoon. At the same time, kailangan po mapakinggan po natin ng tama yung mga salita ng Diyos na yon. Amen? Paano natin mapapakinggan yung mga salita ng Diyos kung minsan nakikinig tayo pero yung ating diwa, wala doon sa pinakikinggan natin. Amen po? Minsan nakakalungkot lamang pong isipin, sa tuwing araw ng linggo, habang nagpipreach, habang may nagbabahagi ng salita ng Panginoon, ang nakakalungkot lang po, marami po, imbis na makinig, nakatingin sa cellphone, naglalaro. Amen? Hindi po pwedeng pagsabayin ang dalawang bagay sa iisang pagkakataon. Amen po? Merong oras ang paglalaro, merong oras ang pag-browse ng cellphone, merong oras ng pakikinig ng Diyos. Papaano ka matututo kung ikaw mismo ayaw mong
gawin yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Amen? Sabi pa po ni Apostol Santiago, yun daw pong deceiving your own self, yung lokohin mo yung sarili mo. Yun daw pong lokohin ka ng ibang tao, ibang usapan na yun eh. Isang masamang bagay na. Pero ang mas masama, yung lokohin mo yung sarili mo. Yung sinasadya mong, kunwari nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero ang ginagawa mo, taliwas doon sa pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Bakit po? Doon po kayo tumayo sa likod. Makikita niyo po yung gusto kong sabihin sa inyo. Imbis na makinig ng salita ng Diyos, nandun naghaharutan. Imbis na makinig ng salita ng Diyos, nandun nagkukwentuhan. Paano tayo matututo? Amen. Ito yung gustong eksaktong sinasabi ni Apostol Santiago sa bawat isa po sa atin. Yung lukuhin mo yung sarili mo. Amen. Akala mo matatag ka na pero hindi. Isang pitik lang ng kaaway sa iyo, bagsak ka agad. Bakit? Kasi hindi mo ginagawa yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Amen? Ang sabi po ni Apostol Santiago, sabi niya, kung ikaw daw ay tagapakinig lang ng salita ng Diyos, hindi tagagawa ng salita ng Diyos, para kang isang tao na humarap sa salamin. Bakit? Makikita mo yung sarili mo kung gaano ka kagwapo. Makikita mo yung sarili mo kung gaano ka kaganda, pero hindi mo nakikita, nabubulok na pala yung loob mo. Amen? Hindi mo alam, doon sa ginagawa mo, napapalayo ka ng napapalayo sa Panginoon. Pero ang alam mo, uma-attend ka. Pero ang alam mo, nakikinig ka. Amen po? Alam niyo po, masusolusyonan lang po ang mga bagay na ito kung merong tuloy-tuloy na pagsunod sa salita po ng Panginoon. At kung meron pong pagsunod sa salita ng Panginoon, meron itong dalang mga dakilang bagay at mga dakilang pagpapala na mula po sa Panginoon. Paano po natin kukuha ang mga bagay na ito? Huwag mong ipagwalang bahala ang salita po ng Panginoon. Amen? Total, naka-online yan. Mamaya ako na lang pakikinggan. I-replay ko na lang yan. Minsan, napasama pa nga minsan ng online. Kita nyo ngayon, nasan yung mga kasama natin? Online. Mamaya, ma-offline tayo patay. Amen? Magkakaroon lamang po ng mabilis na pagkakatuto kung patuloy tayong susunod sa mga pinagagawa po ng Panginoon sa atin. Amen po? Pangalawa po, marunong umunawa. Sabi po sa verse 19, dahan-dahan sa pagsasalita. Bakit po marunong umunawa? Dahan-dahan sa pagsasalita yung sinasabi rito.
Ang sabi po rito, ang ibig sabihin daw po ng dahan-dahan magsalita, ang ibig daw pong sabihin dito, huwag tayong magrereklamo. Amen. Pero ang puso ng tao, nandoon yung ugat ng pagrereklamo. Isang tingin mo lang doon o isang iglap lang, yung pagrereklamo mo na yun, lalabas. Amen. Bakit po? Paano ba lumalabas yung pagrereklamo? Una, pag daw po tayo nagrereklamo, kung yung mga bagay-bagay ay hindi umaayon dun sa gusto mo. Yung mga bagay-bagay na gusto mo, hindi umaayon sa'yo. Kunwari po, merong rules ang church na ganito. Pero ang gusto mo, kung ano yung gusto mo, yun ang gagawin mo. Hindi nga po pwede, meron po tayong rules. Amen? Hindi ka pa pwedeng tumugtog kapag hindi ka nag-practice. Amen? Hindi ka pwedeng kumanta kapag hindi ka nag-practice. Hindi ka pwedeng tumayo kapag, dati nga, ang alam ko, pag na-late ka, hindi ka pwedeng tumayo eh. Amen? Doon pumapasok yung pagrereklamo kapag yung mga bagay-bagay hindi umaayon doon sa gusto mo. Amen po? Pero kung ang mga bagay-bagay ay umaayon doon sa gusto mo, magrereklamo ka ba? Amen? Hindi ka magrereklamo eh. Pagka puro blessing ang dumarating, hindi ka magrereklamo sa Panginoon. Pero pagkasakit, karamdaman, problema, imbis na ipagpasalamat mo sa Panginoon at hingi mo ng tulong sa Panginoon, puro reklamo ang aabutin natin. Puro reklamo ang aabutin ng Panginoon sa atin. Amen po. Kanya po ang sabi po ni Apostol Santiago, marunong kang umunawa. Hindi po pwede na lagi kung ano yung gusto mo, yun ang susundin. Amen. Bakit ba kasi ganun yung sa meeting na yun eh? Dapat ganito yung ginawa nila eh. Dapat yung suggestion ko ang sinabi. Amen? Minsan po kasi, nakakapagreklamo yung isang Kristiyano kapag lalo na meron siyang gustong gawin na hindi niya maipaliwanag ng gusto. Amen? Ang problema, majority decision. Ang gusto nung iba yon, pero yung gusto mo hindi. Kanya nga sabi ni Apostol Santiago, marunong kang umunawa. Hindi lang ikaw ang nabubuhay dito. Marami. Amen? Hallelujah. Sabi pa po rito, yun nga po sinasabi ko kanina. Meron ka mga bagay na gusto mong ipaliwanag, pero hindi mo talaga maipaliwanag ng gusto. Pag hindi yun ang nasunod, kanya-kanya na. Bahala kayo. Doon ako sa kabila. Amen? Hindi po ganun. Ang gustong mangyari ni Apostol Santiago, ang gusto pong mangyari ni Apostol Santiago, marunong tayong umunawa. Amen?
Hindi po ba pwede kung ano yung gusto mo, yun ang susundin. Meron po tayong nakakarami at meron po tayong mga mas head sa atin. Amen? Kung ayaw mo yung rules and regulation, huwag ka mag-leader. Mag-attendis ka na lang. Amen po. May mga bagay-bagay po kasi na kailangan mo talagang unawain. Huwag mong idaan sa pagrereklamo. Hindi madadaan sa reklamo yan. Amen? Kundi sa magagandang usapan. Amen po. Una, mabilis matuto. Pangalawa, marunong umunawa. Pangatlo, wala pa po akong sinasabi, nagtatawanan kayo. Mabagal magalit. Hindi po sinabi ng Panginoon na bawal magalit. Amen. Ang sinabi ni Apostol Santiago, mabagal kung magalit. Sabi po sa 19c, sabi po roon, at huwag agad magagalit. Bakit po? Sa mga tao po kasi, hindi ko alam kung doon sa mga taong mahilig ano ba yan? Hindi, marites ba? Hindi marites ang ano eh. Yung, hindi po, meron pong ano eh, magbida-bida. Ano yung, pag sinabi mo to, kailangan, mas maano yun sa kanya. Bida-bida. Amen. Sabi doon, mabagal, magalit. Sino po dito yung Incredible Hulk? Pag nagagalit, nag-iiba ang anyo. Alam niyo po, pumasok po sa akin dyan si Pastor eh. Pwede ko po ba example, Pastor? Iba naman po, tungkol lang po dun sa aircon. Kayo, kung ano na iniisip nyo eh. Yung po sa aircon, may binayaran po talaga si Pastor. Alam ko, November pa yun, no, Pastor? Binayaran po yun. Alam nyo kung kailan nakabit? Hindi February. Umabot yata ng, hindi ko alam kung 5 buwan eh. Alam niyo po si Pastor, pamimiryendahin pa yung ano eh. Sabi niya, baka ako magalit sa inyo, baka mapamiryenda ko pa kayo. Ay talaga nakita ko po si Pastor, yung ganito niya, yung panga niya, namumula. Pero nakita ko po doon kung papaano niya pinigilan, kung papaano niya yung galit, pinahupa niya. Amen? Ay kung sa iba lang yun, dimandahan na yun eh. Amen po? Yun po yung ibig kong sabihin. Amen? Hindi naman bawal magalit kung ang Panginoon nga nagalit eh. Pero, magalit ka sa tamang paraan. Amen? Lalo daw po ang mga tao, kapag maraming sinasabi, lalo na sa ibang tao, minsan, kasasabi mo, marami kang nagiging kasalanan. Amen? Sa pamamagitan ng iyong dila,
marami kang magiging kasalanan. Lalong-lalo na po, tayo po, bilang Kristiyano, hindi mo po maiiwasan, meron kang kapitbahay. Amen? Hindi mo maiiwasan yon. Gusto mong wala kang kapitbahay, maghanap ka ng lugar, wala kang kapitbahay. Pero kapag nabubuhay ka ng may kapitbahay ka, ilabas mo na si kapayapaan. Bakit? Merong mga ugali yung kapitbahay mo na hindi mo gusto. Sigurado, mapapaaway ka. Kung titignan mo bawat kilos nila, sigurado mapapaaway ka. Eh yung ba namang kalat nila, itapon sa harapan mo, hindi ka ba magagalit? Yung magpatugtog ng sobrang lakas, hindi ka ba magagalit? Lalo na ikaw, matahimik kang tao. Amen? Kailangan daw po, intindihin din po natin yung mga bagay na ito. Lalong-lalo na kapag ito po ay pinag-uutos po ng ating Panginoon. At isa pa pong nakakapagpagalit, kailangan mo pong kontrolin. Lalo na kung meron pong diskusyonan sa bawat isa sa atin. Kunyari, may diskusyonan kayo sa pamilya. Huwag na huwag kayong magsasalita ng mga salita na kung saan mas lalong magpapaigting ng galit. Amen? Automatic yun. Kapag yun ang ginawa nyo, barangayan kayong dalawa. Amen? Awa yun. Kanya sabi ng Panginoon, kailangan mabagal kang magalit. Bakit? Para mapag-isipan mo kung ano yung gagawin mo. Amen? Para alam mo kung saan ka nakalugar bilang isang Kristiyano. Hindi ka pwede na sasabihin mong Kristiyano ka, pero lagi kang galit sa kapitbahay mo. Bigyan mo ng ulam yan. Bigyan mo ng kung ano-ano yan para maging prayer partners mo. Amen? Paano may papakita na Kristiyano ka kung ganun ang ugali mo? Galit ka lagi. O talagang ganyan lang itsura mo. Amen? May mga pagkakataon po talaga na magsasakripisyo ka para sa iba. Pipigilin mo yung nakinikimkim ng puso mo. No, Ipe? Kikimkimin mo talaga. Kasi pag yan bumuhos at sumabog, hindi mo alam kung anong maaaring mangyari. Amen po? Sabi po sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Ako ay napakong kasama ni Jesus. Gayunman, nabubuhay ako. English na po lahat para I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ live in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen po. Ito po yung, kapag naging Kristiyano ka na, kailangan makita sa iyo to. Amen? Kailangan, habang naglalakad ka sa buhay na ito, nag-glorify mo ang Panginoon. Amen? Sabi nga nung isang sabi niya, ano ba ang nakukuha mo sa panalangin? Ano ba ang naibabalik nito sa iyo? Ano ba yung nagkakaroon ka kapag nananalangin ka? Alam niyo po yung tao, hindi siya nakasagot. Pero nung paalis na yung taong nagtanong, ang sabi niya, alam mo,
Hindi ko ininais kung ano yung dinagdag sa akin o ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang pinagpapasalamat ko kung ano yung nawala sa akin. Amen. Nawala yung bisyo ko. Nawala yung galit sa puso ko. Nawala yung takot ko sa kamatayan. Yun ang nagawa ng panalangin sa akin. Amen? Kanya ang sabi po ni Apostol Santiago, kailangan mabilis kang matuto sa salita ng Panginoon. Marunong kang umunawa sa bawat kapatiran, sa bawat nangyayari sa paligid mo. Mabagal kung magalit kasi para mabigyan mo ng kaluguran ng Panginoon. Amen? Sa atin pong conclusion, sabi po dyan, ano po yung nandyan? Kapag ginawa mo ang mga ganitong bagay, bibigyan mo ng halaga kung anong iglesia ka nabibilang. Amen. Kapag naipakita mo yung mga bagay na ito sa mga tao sa labas, binibigyan mo ng halaga kung saang iglesia ka nabibilang. Pangalawa, bibigyan mo ng halaga ang mga kapatiran mo sa pananampalataya. Amen? At ang pinaka-importante sa lahat, bibigyan mo ng halaga ang Diyos na iyong pinananampalatayanan. Amen? May mga pagkakataon po sa buhay natin, talagang minsan, mas nasusunod yung gusto natin. Pero kung talagang susundin mo kung ano yung gusto ng Panginoon, hindi ang gusto mo ang masusunod, kundi kung ano yung gusto ng Diyos para sa iyo. Amen po? Amen? Amen. Hallelujah.